Purihin ng Panginoon, ang ating pong tatalakayin ngayon ay sa aklat ng Mateo, chapter 2, verse 1 hanggang 12. At nawa ay mapagpala tayo ng ating Panginoong Diyos sa mga talatang ating napapakinggan kanina, sa mga talataang una hanggang 12. Subalit, hayaan niyo po akong basahin muli ang verse 10 hanggang verse 12 dahil ito po ang mga mensaheng ating pong pag-aaralan ngayon, kung ano po ang ating matututunan doon sa mga dalubhasa o mga pantas na dumalaw sa ating Panginoong Kristo. Ito po ay ating pinamagatang worshipful response. Sa talatang 10 hanggang 12, nais kong basahin muli sa inyo, ating pong pakinggan. Ito po ang sinasabi. Pagkatapos nilang marinig ang bilin ng hari, umalis na sila. Habang sila ay naglalakbay, muling lumitaw ang bituin na nakita nila sa silangan. At lubos ang kanilang kagalakan. Nanguna sa kanila ang bituin hanggang makarating sila sa kinaroroonan ng sanggol. Pagpasok nila sa bahay, nakita nila ang sanggol at ang ina nitong si Maria. Lumuhod sila at sumamba sa sanggol. Inilabas din nila at inihandog sa sanggol ang mga dala nilang ginto, insenso, at pabangong mira. Nang pauwi na sila, binalaan sila ng Diyos sa pamamagitan ng isang panaginip na huwag nang bumalik kay Herodes. Kaya nag-iba na sila ng daan pauwi. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa. Kung ating makikita po, marami tayong mga misunderstanding na natututunan noon patungkol sa mga pantas o sa wise men na ito. Una sa lahat, yung isang pagkakakilanlan natin na sila po ay pinangalanan. So, 3 bagay po yung ipinapakilala sa atin ng mga pantas na ito noong una. Subalit hindi po yan ang sinasabi ng banal na kasulatan. Merong number, names, and rules. No? Sabi nila, 3 daw po yung dumalaw sa ating Panginoon sa bahay. Pinangalanan pa ito. Itong 3 ito. At ang ikatlo, kung ano ang rules ng mga taong ito daw po ay mga hari. Na kung sa banal na kasulatan, kung ating susuriin, sila po ay mga mago, magi, pantas, at sa ating pong binasa kanina, mga dalubhasa. No? So titingnan natin, hindi naman mahalaga sa ating pong pag-aaral ngayon yung mga bagay na yan. Dahil alam naman nating hindi yan ang pagkakakilanlan na sinasabi ng banal na kasulatan sa kanila. Sa halip ay wala namang sinasabi kung ilan sila. Ang sinasabi lamang po doon ay merong tatlo silang inihahandog na dala-dala, no, sa ating Panginoon, yung ginto, insenso, at pabangong mira. Subalit hindi po nangangahulog ang 3 tao po yun. So, 3 klase yung kanilang dala. Ikalawa, wala pong pangalan yung sinasabi ng Biblia doon, ng banal na kasulatan. At lalong higit ay hindi tama na sila po ay ating kilalanin bilang hari dahil hindi po sila mga hari. Now, dito po, ang pinakamahalaga dito na ating pong matututunan sa kanila ay yung tinatawag nating heartfelt and worshipful response to Jesus Christ na ginawa ng mga magi, mga kapatid. Sila ay pumunta para sambahin ang ating Panginoon. Yan yung ating nakikitang naging dahilan kung bakit nila hinanap yung batang ipinanganak. At nakikita natin doon, maliban sa natututunan natin na merong guidance yung kanila pong paglalakbay. No? May guidance at ang guide nila doon, ang ginagamit ng Diyos dito ay yung bituin. Ganun din po yung ating matututunan sa ating mga buhay. Kung ating pong hanapin ang ating Panginoong Kristo sa ating mga buhay, meron pong i-guide tayo ng ating Panginoon sa kanyang kapamaraanan. But dito sa ating pong pag-aaral ngayon na ating pinamagatang worshipful response, ito po yung pagtugon ng mga pantas
kung paano nila kinikilala ang ating Panginoong Jesucristo, ang sanggol, no? So dito po sa ating mga buhay, nawa ay atin din pong matututunan itong kanilang ginagawa na ito. Maraming mga bagay na ating matututunan simula una hanggang verse 12. Nga lang, sa ating pong tatalakayin ngayon ay ating pong simulan sa verse 10 hanggang 12. Kaya natin pinababasa ng buo hanggang mula sa verse 1 para malaman natin kung ano po yung senaryo ng pangyayari ng mga pangyayaring iyon sa banal na kasulatan na nakatala dito sa aklat ng Mateo chapter 2. Una sa lahat mga kapatid, napakamahalaga ang ating matututunan yung pong tinatawag na heartfelt joy. Sa lahat ng mga tao sa sanlibutan, kapag tayo po ay nagsiselebrate ng natawag nating Kapaskuhan o Christmas, no? Dapat maintindihan natin kung ano po ang ibig sabihin ng kapanganakang ito ng ating Panginoong Jesucristo. At kung inyo pong natatandaan, nung pong tinalakay natin ito, nabanggit natin ito nung nakaraang linggo, ito po yung pagpapahiwatig o pagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos sa buong sanlibutan, itong kapanganakan na ito ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, bilang mga sumampalataya sa Kanya, no, ang mensaheng ito po ay para doon sa mga Kristiyano. Dahil kung minsan ay pati mga Kristiyano ngayon ay naiiba ang kanila pong pakahulugan ng Pasko. Naiiba ang kanila pong inaabangan pagdating ng December, no? Pagdating ng Pasko. So, maintindihan natin na dapat hindi mabaling sa ibang bagay ang mensahe ng ating selebrasyon ng Kapaskuhan. Una sa lahat ay yung verse 10 na ating pong napapakinggan kanina na sinasabing heartfelt joy. Katulad ng mga pantas o ng mga dalubhasa na ito na binanggit sa banal na kasulatan. Sabi ng verse 10, pagkatapos nilang marinig ang bilin ng hari, umalis na sila. Habang sila ay naglalakbay, muling lumitaw ang bituin na nakita nila sa silangan. At lubos ang kanilang kagalakan. Nanguna sa kanila ang bituin hanggang makarating sila sa kinaroroonan ng sanggol. So makita natin yung kanila pong pananabik na makita ang sanggol. No? Nakita nila ang bituin at nagalak sila. Actually sa English nito ay they rejoiced with exceeding great joy. Ang binanggit dito. So ito pong kagalakan na kanila pong nararamdaman. Ang ibig sabihin nito, mega joy po ang tawag dito. No, wala pong religious ritual na kasama nitong kagalakan na ito. No, hindi po nila ito ginagawa dahil ito yung kanilang relihiyon na kinabibilangan, ito yung nakagawian. Kundi ito po ay kanilang naranasan dahil alam nila na ang ipinanganak, ang batang ito ay Mesiyas at meron silang ganitong pananabik sa kanilang mga puso. Ang ibig ko lamang pong sabihin tayo ng mga mananampalataya ay hindi tayo nagsiselebrate ng Christmas dahil nakagawian ng relihiyong kinabibilangan o nakagawian ng simbahang kinabibilangan o pananampalatayang kinabibilangan ng bawat isa. Now, Christianity is not a religion of rituals. Christianity is not a matter of just doing the right thing according doon sa ating pong natututunan sa kinabibilangan nating iglesia. Hindi po ganoon lamang ang Christianity. Kinakailangan magkaroon tayo ng kagalakan sa pagkakakilanlan natin sa pakahulugan ng Christmas na ating pong siniselebrate. Yan po ang napakamahalaga. Kamusta yung ating mga puso? Kamusta po yung ating pandama nung parating ang December na ating pong isi-celebrate ang Pasko na ito, ang Christmas. Ang Christmas po ay nakasentro kay Christ.
Kapag meron tayong mga fellowship na o gathering na gagawin bilang mga mananampalataya, nakasentro dito ang ating Panginoong Kristo. So merong tinatawag dito merong sinasabi dito ang chapter 4 ng John, no? Those who worship the Father must worship in spirit and in truth. So tayo po mga kapatid, makikita natin paano ba ano ba ang nagiging karanasan ng bawat isa sa atin sa ating pong pagsamba. Ano ba ang ating pong goal o ano ba ang nais natin nung hinahanap natin ang ating Panginoong Kristo? Pagdating ba ng paghihintay natin sa araw ng linggo na ating pagkakatipon, kamusta yung ating damdamin? Kamusta yung ating mga puso? Tayo ba ay merong pananabik na abangan ang araw ng linggo para ating pong katagpuin ang ating Panginoong Kristo ng sama-sama? Ganyan ang matututunan natin sa mga pantas na ating pong nabasa sa banal na kasulatan. Sa Psalm 100, sabi ng sumulat ng Psalm 100, shout joyfully to the Lord, all the earth. Serve the Lord with gladness. So dito makikita natin yung pong karanasan o damdamin ng mga pantas na ito. Nung nakita nila ang bituin, ay nagalak sila. At ang sabi dito sa English ay exceeding great joy ang kanilang naranasan. Napakagandang adhikain bilang isang mananampalataya na ating pong pananabikan sa kagalakan ng ating puso ang ating Panginoong Kristo. Worship is not a matter of formalism. No? Ito po ay kinukumand ng ating ng banal na kasulatan na tayo po ay sumigaw na may kagalakan at paglingkuran siya ng buong puso. Yan yung makikita din natin sa mga pantas nung sila po ay nagnanais matagpuan ang ating Panginoong Kristo. Yan ang kanilang nasa damdamin nila na sila po ay nagkaroon ng kagalakan at nais nilang mapaglingkuran at mahandugan ang ating Panginoon, ang sanggol ng mga time na yon. No, napakamahalaga sa bawat isa sa atin ang pagsamba na merong kagalakan at merong paglilingkod o pagnanais na paglingkuran ang ating Panginoon. Kapag tunay ang pag-ibig natin sa ating Diyos, ang pagsamba ay hindi lamang dahil kailangan nating gawin bilang isang Kristiyano at nasa grupo tayo ng pananampalataya na ganito. Ito ay dapat nating pakanaisin sa ating mga buhay na ang Diyos lamang ang ating sasambahin. At ang tunay na pagsamba ay nagsisimula yan sa panloob na buhay natin. No? Real worship must begin inside. Ibig sabihin, sa puso ng bawat isa. Doon yun nagsisimula. At kapag ito po ay ating ikinakandak, makikita natin at maranasan natin o makikita ng iba ang kagalakan dahil danas natin ang kagalakan ng ating mga puso sa pagsamba sa ating Panginoon. No? Heartfelt joy. Yan ang ating pong matututunan kung ano ang response ng mga pantas nung ipinanganak ang ating Panginoong Kristo. Kaya kamustahin natin ang ating mga buhay, ang ating mga sarili. Tayo po ba ay kabilang doon sa mga taong nagkaroon ng kagalakan ngayong Kapaskuhan? Nung nakaraang Pasko, ano ang ating mga inaabangan? Ano ang ating saang bagay o kanino ba tayo nai-excite pagdating ng Kapaskuhan? Nararapat lamang na sa mga mensaheng ito na ating makikita sa banal na kasulatan patungkol dito sa kapanganakan ng ating Panginoong Kristo at kung ano ang ginawa ng mga pantas na ito, ay atin din pong isa sa buhay, matututunan natin na ito ang naharapat sa bawat isa sa atin, yung kagalakan. At ang ikalawa, mga kapatid, ikalawa ay yung pagsamba na merong pagpapakumbaba. Sabi natin dyan, worshiping God with
Actually, may kulang pa nga yan eh. With full humility. Ang nailagay natin dyan is with humility. Subalit, napakainam kung ating pong danasin yung full humility sa pagsamba. Sa verse 11, ang sabi diyan, pagpasok nila sa bahay, nakita nila ang sanggol at ang ina nitong si Maria. Lumuhod sila at sumamba sa sanggol. Inilabas din nila ang mga inihahandog at inihandog sa sanggol ang mga dala nilang ginto, insenso at pabangong mira. Alam nyo mga kapatid, itong pangyayari na ito yung sulat sa banal na kasulatan na ito. Itong pagdala nila ng mga regalo sa ating Panginoong Jesucristo ay malimit nating naririnig ito. No? Ito yung pinaka actually well-known ito na mga isa sa mga well-known na mga pangyayari sa Biblia na may dalang regalo. Yung nga lang, ang hindi maganda rito na ating pong napapansin sa kasalukuyan at simula noon hanggang ngayon, na pagdating sa giving, ang mga tao ay nag-aabang kung ano ang kanila pong matatanggap. Ito yung binanggit natin nung mga nakaraang Pasko din, na sana'y maalala ng mga taong ito na hindi po sila ang ipinanganak at hindi po sila ang may birthday ngayong December. Ito yung nabanggit natin nakaraang taon sa kung naalala natin yung ating mensahe nakaraang mga taon, patungkol din sa Kapaskuhan. Dito makikita natin ang pagsamba ay napakamahalaga. Sabi natin kanina, mahalaga ang tunay na pagsamba na nagsimula sa puso. So worshiping God with full humility ay napakamahalaga din. Yung pagpapakumbaba ng ating mga puso. Nung sila po ay nagpunta sa bahay, ano ang ginawa, nakarating sa bahay na kung saan nandoon si Maria at ang ating Panginoong Jesucristo, ano ang kanilang ginawa? Sila po ay nagpatira pa. Sila po ay lumuhod, sila ay nagpatira pa para sambahin ang ating Panginoong Jesucristo. Sa English po, ang pagkabanggit nito, they fell to the ground and worship Him. Kung ating pong isalin sa Tagalog yan, nagpapatira pa sila para sambahin ang ating Panginoong Jesucristo. Ang pagpapatira pa, mga kapatid, o fell to the ground, ang ibig sabihin yan ay isang integral part of the Bible word na kung saan pagsamba, pagpapakumbaba sa pagsamba. Na kaya ka nagpapatira pa dahil kinikilala mo siyang hari. Ganun po ang pagkakakilanlan sa banal na kasulatan pagdating sa pagluhod o pagpapatira pa o sa pagsamba sa ating Panginoong Jesucristo. Tayo ay nagpapatira pa bilang pagpapakumbaba sa Kanya na siya ang hari ng ating mga buhay, na siya ang Diyos at nilalang sa lahat ng bagay sa sanlibutan ito. Pagkakakilala natin sa ating Panginoong Diyos sa katauhan ng ating Panginoong Jesucristo ay naroon. No, napakamahalaga yung pong natawag na pagpapakumbaba. Sabi nga dito, ang salita nito sa Biblia, ang worship involves humbling oneself towards the object of worship. So ang tunay na pagsamba, kasama nito yung pagpapakumbaba sa ating mga sarili sa harapan ng ating Panginoon. Wala tayong dapat na ipagmalaki. At sabi nga natin dito, ang pagsamba sa ating Panginoong Jesucristo, hindi po ito isang ritual bilang isang Kristiyano, kundi ito po ang nararapat sa ating Panginoong Diyos dahil siya ay ating Panginoon, siya ang ating Diyos, siya ang ating hari. Siya ang nararapat na masunod sa ating mga buhay. Siya ang dapat na sundin. Ang kanyang nais ang dapat natuklasin at hanapin para ito ay tangkilikin natin sa ating mga buhay. Yan ang ibig sabihin ng pagsamba ng buong kababaan o with full humility. So ang bawat po pangunahing sangkap sa pagsamba ay yung pagpapakumbaba. Hindi po natin ito maituturing na sumamba tayo sa ating Panginoong Diyos kung meron po itong halong pagmamalaki. Sabi nga dito, kung talagang sumamba tayo sa ating Panginoon, dapat tayong magpapakumbaba. Hindi pwedeng manatili ang pride sa ating mga puso
kasabay ng ating pagsamba sa ating Panginoon. No? Hindi po pwedeng naroon yun. So, ang problema, kung minsan sa mga tao, pilit nilang pagsabayin yung pong pagsamba nila sa Panginoon at yung kanilang pinanghahawakang puot, sama ng loob sa kanilang kalooban, sa kapwa. No? At hindi natin makikita ang tunay na pagsamba doon. No? Kaya nga, kung ating pong titingnan, mayroong binanggit ang ating Panginoong Jesucristo, kung hindi ako nagkakamali, Matthew chapter 6 ng Mateo, verse 24, na hindi tayo pwedeng maglingkod sa dalawang masters. Sabi niya, no man can serve two masters. Ang Matthew 6:24. Hindi natin pwedeng pagsabayin yan. Meron tayong pride na pinanghahawakan sa ating mga puso pagkatapos sasamba tayo sa ating Panginoon. Hindi po yan ang tinuturo ng banal na kasulatan. No? Hindi po yan ang tinuturo. Hindi po yan ang makikita natin sa katauhan ng mga pantas ng kanila pong hanapin at sinaliksik nila at hanapin ang ating hinanap ang ating Panginoon. Tayo sa ating mga buhay ngayon, araw-araw sa ating mga buhay, meron tayong ginagawang pagsasaliksik at paghahanap sa ating Panginoon. Dahil kung hindi natin hahanapin ang ating Panginoon sa ating mga buhay araw-araw, kung hindi natin hahanapin ang kanyang kaharian araw-araw, iba po ang magtuturo sa atin kung ano ang dapat ating gawin. Iba po ang magtuturo sa atin kung ano ang ating pong isipin. Iba po ang magtuturo sa atin kung sino ang dapat nating unahin. Napakamahalaga na sa buhay natin ay maitama ng bawat isa yung pong pagsamba sa ating Panginoon. Yung iba naman, ayon po sa ating pong na-witness sa kapanahonang ito, sila ay sumasamba sa ating Panginoong Diyos. Kaakibat dito ang kasama po dito ang maraming paghingi ng sinasabi nilang kailanganin nila sa kanilang mga buhay araw-araw. Iba po yung pagsamba sa ating Panginoon, iba po yung paghingi. So yung pagsamba, paghingi, pagpupuri, yan ay sangkap ng ating pagkikipag-ugnayan sa ating Panginoon. Ang pagpapasalamat, ayan ay sangkap ng ating pong prayer sa ating Panginoon. Subalit huwag po nating ilagay sa ating mga damdamin at kaisipan na kaya tayo na ipag-ugnayan sa ating Panginoon at sinasabi nating sinasamba natin siya, yung pala, ang dahilan nun, dahil marami tayong hinihingi sa Kanya. Tandaan natin na kikapos man tayo o masagana, ang pagsamba sa Diyos ay dapat naroon. Kung kapos man tayo ng mga bagay o masagana tayo, lahat ng yan, no? Pagiging kakapusan at pagiging masagana mo sa buhay, lahat ng yan ay mga pansamantalang bagay. Ang nararapat na bagay na dapat nagiging mananatili sa bawat isa sa atin ay yung tunay na pagsamba. Yung pagsambang merong buong pagpapakumbaba sa iyong sarili. At yan ang nakikita natin sa mga pantas, no? Sa mga dalubhasa, dun sa verse 11. Basahin ko ulit sa English, ang sabi dito sa verse 11, after coming into the house, they saw the child with Mary, his mother, and they fell to the ground and worship Him. Yung pong, ulitin ko po, yung pong pagluhod at pagpapatira pa ay isang pagpapatunay na ikaw ay sumamba sa Diyos ng buong kababaan, na wala kang ibang kailangan kundi siya lamang. Na hindi mo kayang tumayo kung wala ang ating Panginoon. Ganyan ang klase ng uri ng pagsamba na makikita nating nararapat sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Dahil, yun nga, kung pagsamahin natin yung pride at worship, ay hindi po pwede. Hindi po pwedeng magkasama ang dalawang yan. Kinakailangan makikita natin doon, nandun ka sa paglilingkod sa Kanya, sa pagsamba, o panatilihin mo ang pride mo sa iyong sarili. Nandun lamang sa dalawang yon. Kailangan meron kang aalisin doon, hindi mo pwedeng pagsamahin yon. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng gawin ng sabay ang pagsamba habang meron kang hawak na
masamang kalooban sa ating kapwa. Ang masama nun kung masama ang loob mo sa ating Panginoon. Yan ang napaka bigat na kalagayan ng isang tao. Minsan, akala nila dahil ang Kapaskuhan ay iba ang kanilang pakahulugan, iba ang kanilang pagkakakilanlan sa Kapaskuhan, akala nila pagdating ng Pasko, sila ay kakabig. No, hindi po yan ang ganyan ang ating pong natutunan sa banal na kasulatan. Nung ipinanganak ang ating Panginoong Jesucristo, naroon ang kagalakan ng mga pantas dahil alam nila na Mesiyas ang ipinanganak. Alam nila na manunubos ang sanlibutan ang ipinanganak. Tayo din, kapag sineselebrate natin ang Kapaskuhan na ito, alam dapat natin kung anong kagalakan, kung kasiyahan na ating pong inaabangan kapag sineselebrate natin ang Kapaskuhan. Dahil alam natin na tayo ay iniligtas na ng ating Panginoon. Kaya tayo ay nagkaroon ng kagalakan at dapat nating makita sa ating mga sarili ang buong pusong pagpapakumbaba dahil kilala natin ang ating Panginoon na ipinanganak. No? Ikatlo ay itong ikalawang well-known din na kalagayan na ating makikita. Pero bago ang lahat, no? bago tayo sa ikatlong matututunan natin sa mga talatang ito, may mga bagay na itatanong din natin sa ating mga sarili. Kailan tayo huling sumamba na nagpapakumbaba sa pagsamba sa ating Panginoong Diyos? No? Kailan tayo huling lumuhod sa ating Panginoon? Literal. Literal na pagluhod dahil alam nating dapat na magpapakumbaba tayo sa ating Panginoon. Ang panalangin, mga kapatid, ay wala po yan sa kung anong posisyon. Kundi naroon po yun sa kalagayan ng ating mga puso kung paano tayo nagpapakumbaba sa ating Panginoong Diyos sa pagsamba. Ang tanong diyan, kailan tayo huling nagpunta? Naalala ba natin kung kailan tayo huling nagpunta sa harapan para tanggapin ang ating Panginoong Jesucristo nung merong altar call? Nung tinanggap natin ang ating Panginoon. Ganyang klaseng pagpapakumbaba, mga kapatid. Merong iba't ibang pamamaraan din ng pagpapakumbaba sa pagsamba sa ating Panginoong Jesucristo. Subalit isa lamang ang ating pong makikita dito na ating matututunan na yung pong genuine worship may kasama po yung pagpapakumbaba ng buong kalooban sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Yun lamang po yun. Okay? At ang sabi ko kanina, ang ikatlo nating matututunan sa mga talatang ito ay yung verse 11 pa rin. Yung verse 11, makikita natin ito, well-known po itong mga talatang ito. Yung pong mga dala nilang ginto, insenso, pabangong mira. Ang ating pong matututunan dito ay yung natawag nating pagsamba sa Diyos, worshiping God with your giving. Ang giving dito na sinasabi ng marami, kung minsan sa kanilang pagkakaunawa, akala nila panalapi lamang ang giving dito. In general sense po, ito po ay pagsamba sa Diyos na ibinibigay natin ang ating mga buhay, ang ating kaisipan, ang ating damdamin, ang ating oras, ang ating tinatangkilik. Ang ating lakas ay ibinibigay natin sa ating Panginoon. Sa English, sabi dito sa verse 11, then opening their treasures, they presented to Him gifts of gold, frankincense, and myrrh. Ito yung well-known na passage na ating pumakikita tuwing Kapaskuhan. Kaya dito po nagkaroon ng misconceptions ang marami na dahil nung ipinanganak ang ating Panginoong Jesucristo ay merong nagbigay, tuwing Kapaskuhan, hinahangad nila na mabibigyan din sila. Subalit hindi po yan ang diwa ng Kapaskuhan. Ang diwa po na ating matututunan dito sa mga pantas, sila po ang nagbigay sa ating Panginoon. So kung ating titingnan ngayon,
bilang sineselebrate natin ang kapanganakan ng ating Panginoon, kamusta ang ating mga buhay? Ano ang ating inihahandang dala-dala sa ating mga buhay para ibigay natin sa ating Panginoon? No? Ang giving po kasi, kung sa Biblia natin titingnan, ito yung integral part ng pagsamba at pag-ibig natin sa ating Panginoong Diyos. Pag sinabing integral part, dito, ito yung focus ng ating pong pagsamba at pag-ibig sa ating Panginoon. Ang pagbigay. Ano ang mga ibibigay? Hindi lamang po sa pera. Hindi lamang po sa pananalapi. At kung ating titingnan, kahit nga kung sa pananapi lamang, hindi na tayo nagiging faithful doon. Kamusta yung time natin? Kamusta yung ating damdamin, kaisipan, puso sa Panginoon? Kumusta yung ating lakas habang may lakas pa tayo ngayon? Kanino natin ito higit na ibinibigay? Kanino natin ito higit na inilaan? Sa buong maghapon ng ating mga buhay, bawat paggising natin, ano ang ating naiisip? Kanino natin inilaan itong buhay nating ito pagkagising natin sa umaga? Sino ang ating kinaugnay? Ano ang ating mga ginagawa? Kanino natin inilaan itong buong maghapon na kalakasan na meron tayo? Yung oras na meron tayo, kanino tayo o saan tayo nagiging busy, ika nga? Kanino tayo nagiging abala? Kamusta yung ating pagbibigay? Panahon o oras, lakas, tinatangkilik. Kamustahin natin yan mga kapatid. Dahil dito, ang bago po nagpunta ang mga pantas na ito sa ating Panginoong Jesucristo, ay iniisip muna nila, inihanda muna nila ang mahalagang bagay para sa kanilang buhay para i-present sa ating Panginoon, para ibigay nila sa ating Panginoong Diyos. Di ba makikita natin yan? Hindi ito basta-basta lamang na mga bagay sa kanilang kapanahunan. Ito ay napakamahalaga. Napakamahalaga ng frankincense, napakamahalaga ng myrrh, napakamahalaga ng ginto sa kanilang kapanahunan. At hindi yan katulad sa ating panahon ngayon na kahit sino merong ginto. Hindi yan katulad sa ating kapanahunan ngayon na maraming mga tao merong mga pabango. Itong pabango na ito ay napakamahalaga para sa kanila at ilan lang ang meron nito sa kanilang kapanahunan. At itong mga bagay na ito, gaano man ito kamahalaga sa kanila, hindi nila pinanghihinayangang ilaan o ibigay sa Mesiyas na kanila pong pinaplanong puntahan, hanapin para masumpungan. Sa makatuwid, pinapahalagahan nila ang ipinanganak. Pinapahalagahan nila ang Panginoong Hesukristo. Ganon din sa ating mga buhay ngayon. Kung tayo, sinasabi nating mahalaga ang Panginoon sa buhay natin, ano ang ating pong ibinibigay, inilaan sa ating Panginoon? Ano-anong mga bagay? Kaya napakamahalaga mga kapatid. Wag nating isiping tayo ay nakapagsamba na sa ating Panginoon sa pamamagitan ng mga bagay na ating ginagawa sa Kanya. Kung ang ating namang mga puso ay nakapokus sa mga bagay sa sanlibutan ito ng higit kaysa sa ating Panginoon. Kung ang ating pagbibigay na ito, huwag nating sabihin na tayo ay nakapagsamba sa Panginoong Diyos sa pamamagitan ng giving. Kung ang pagbibigay naman natin na ito ay meron tayong hinahangad na kapalit. Ang pagbibigay ng mga bagay natin para sa ating Panginoon ay dahil nararapat na itong ibigay sa Kanya. Dahil lahat ng mga bagay na ito na meron tayo
sa Kanya nanggagaling. Okay? Kapag ang isang tao ay hindi nagkaroon ng pananabik na siya po ay magbigay, merong hindi tama sa kanyang puso. Kapag wala na yung pananabik, o kaya naman ay napipilitan lamang dahil nakakahiya naman, yung iba ay merong binibigay at tayo ay wala. Pero kung patungkol sa ating Panginoon, mga kapatid, siya ay ating pong ibigay natin sa Kanya ang lahat ng mga bagay na meron tayo dahil ito'y nararapat. Hindi dahil sa may kailangan tayo sa Kanya. Ang Diyos ay tapat na nakikita niya ang ating pangangailangan sa bawat araw. Ang Diyos ay tapat na nalalaman niya at siya ay makapangyarihan na nalalaman niya kung ano ang nilalaman, kung ano ang motibo ng ating mga isip o anong motibo ng ating mga puso sa ating pong pagbibigay ng oras sa Kanya at sa ating pong paglilingkod sa Kanya. Alam ng ating Panginoon yon. So dito, makikita natin na sa pagsamba sa ating Panginoon, kasama dito ang pagbibigay. Kaya nga sa atin din pong mga gawain sa iglesia na ating kinabibilangan, meron din po tayong pagbibigay bilang pagbabalik sa ating Panginoon ng ating mga tinatangkilik dahil kinikilala nating lahat ng ating pong mga tinatangkilik ay nanggaling sa ating Panginoon at siya po ang nagbigay nun. Kaya tayo naglilingkod sa Kanya dahil una sa lahat, nararapat siyang paglingkuran. At kung meron tayong lakas ngayon, maayos yung ating kalakasan, wala tayong ibang pinaglaanan kundi ang mapapurihan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng lakas na meron tayo at siya ay ating pinaglilingkuran habang tayo ay may lakas pa. Kung minsan ang ilan dumadalangin sa ating Panginoon, sumasamba sa ating Panginoon at sa kanilang pagsamba, may kasamang paghingi na sila nawa ay palakasin ng ating Panginoon. Dahil kapag sila ay malakas, maglilingkod sila sa ating Panginoon. Bakit hintayin pa natin, bakit hinihintay pa ng ilan na sila ay na humihina ang kanilang physical na katawan bago nila pakanaisin na paglingkuran ng ating Panginoon? Ang tunay na pagsamba ay ibigay natin sa Kanya ngayon pa lamang na tayo ay may lakas pa. Ngayon na meron pa tayong sapat na panahon na siya ay paglingkuran. Yan yung ating maibibigay sa Kanya. Yan ang ating pagsamba. Okay? Tandaan natin kanina yung ating binanggit, ang taong hindi na nananabik sa Kanya pong pagbibigay sa ating Panginoon, meron pong hindi magandang nangyayari sa Kanyang kalooban. Sabi nga yan, there's something not right in their heart towards God. Okay? So, ang pagiging Kristiyano po ay hindi po, it's not all about money. No. Katulad ng iniisip ng ilan, naalala ko tuloy, 10 years ago, merong matagal ng kakilala at nagkita kami 10 years ago. Nalaman niyang naglilingkod ako sa church bilang tagapangaral. At sinabi niya sa akin, maganda yan. Dahil kapag pastor ka, yayaman ka. So nangiti lamang ako doon sa kanyang sinabi. Isang bagay na hindi niya naintindihan ang paglilingkod sa Panginoon. No. Christianity is not all about money, mga kapatid. Hindi po dyan. May pera o wala, ang pagiging mananampalataya mo ay dapat mananatili. Sabi ko nga doon sa pag-aaral natin noon, kung inyo naalala, na hindi basihan ang karukhaan at ang kayamanan, karukhaan o yung pagiging mayaman sa pananampalataya. Ang Diyos ay dapat sampalatayanan. Si Kristo ay dapat tanggapin sa ating mga buhay, mahirap ka man o mayaman, may karamdaman ka man o wala.
siya ay narapat paglingkuran. Siya ay narapat sambahin, mga kapatid. Okay? At ang panghuli, at pang-apat ay yung pagsamba na mayroong pagsunod. Yan ang ginawa ng mga pantas. Verse 12 sa Tagalog, basahin natin uli. Pakinggan natin ang verse 12. Nang pauwi na sila, binalaan sila ng Diyos sa pamamagitan ng isang panaginip na huwag nang bumalik kay Herodes. Kaya nag-iba na sila ng daan. Okay. So makikita natin dito, nag-iba na sila ng daan. Bakit? Kasi may instruction para sa kanila. So tayo mga kapatid, no? Worship God with obedience. Ilang beses nating nababasa sa banal na kasulatan ang kahalagahan ng pagtangkilik sa salita ng ating Panginoon, ng pagsunod sa nais ng Diyos sa ating mga buhay. Diba? Meron pa tayong mga topic na God's will. Paano natin maunawaan ang will ni Lord? Dito po, pagsamba sa ating Panginoong Diyos na merong pagsunod. Worship God with obedience. Ang mga magay ay ang mga mago po ay kanila pong ipinapahayag ang kanila pong heartfelt na pagsamba. At ito po yung sign ng pagsamba ng makatotohanang pagsamba na may kagalakan, no, sa kanilang mga buhay. Sila po ay nakatanggap ng warning sa kanila pong panaginip. Na warningan sila ng Diyos sa pamamagitan ng kanila pong panaginip na wag nang bumalik kay Herod. At ginawa nila ito. Sumunod sila. Kaya nang sumunod sila sa ating Panginoong Diyos, sa instruction ng Panginoon, ligtas sila. Hindi sila napapahamak, ika nga. Yung pong ligtas o kaligtasan nung mga pantas na ating pong tinutukoy dito ay yung kaligtasan ng kanilang physical na katawan. Dahil kung sila po ay bumalik kay Herodes, mapapahamak sila po, pwede silang patayin doon. Kaya sila po ay binigyan ng warning ng ating Panginoong Diyos at nagiging ligtas sila sa kanilang kalagayan dahil sumunod sila sa instruction na sinasabi sa kanila. So napakamahalaga sa bawat isa sa atin na sumunod sa anumang instruction ng ating Panginoon. Ang instruction ng ating Panginoong Diyos ngayon ay ating po masusumpungan kung tayo po ay masipag magbasa ng kanyang banal na kasulatan. Ang lahat ng instruction sa buhay para sa mundong ito ay nakatala sa Biblia. Kaya napakamahalaga mga kapatid na tingnan natin ito at taos-puso nating tanggapin at sundin ang mga instruction ng ating Panginoon. Dahil ang kaligtasan ay hindi lamang sa pamamagitan ng ating pagtanggap ng ating mga bibig sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi lamang sa pamamagitan ng pag-confess lamang sa ating kapwa na tayo ay mga mananampalataya. Kundi ito dapat ay nakikita sa pamamagitan ng ating mga gawa na tayo po ay sumusunod sa anumang instruction ng ating Panginoong Jesucristo sa ating mga buhay dahil tayo ay mga tagasunod niya. No? Worship God with obedience. Sabi ng ating Panginoong Jesucristo, John 14:15, if you love me, you will keep my commandments. Sa Lucas 6:46, sabi niya doon, bakit mo ako tinawag na Panginoon kung hindi mo rin lang sundin ang aking mga ginagawa? No? Why do you call me Lord, Lord, but do not do what I say? Mahalaga sa harapan ng ating Panginoong Diyos na tayo ay sumamba sa Kanya kasama ang ating pong pagsunod. So, makikita natin kung gaano natin sinamba ang ating Panginoong Diyos sa pamamagitan po ng ating pagsunod sa Kanya. Kaya sabi diyan, you show how much you really worship the Lord by your obedience to Him. Napakamahalaga yan. Kaya nga sa ating mga buhay ngayon, mga kapatid, kapag tayo po ay umibig at sumamba sa ating Panginoon, then we will demonstrate it by doing what pleases to Him. No? Ipapahayag natin yan sa pamamagitan ng pagkandak naman ng mga bagay na nakapagbibigay ng kagalakan
sa ating Panginoon. John 14:15. Yan po yung nais ng ating Panginoon. Mapatunayan natin na minahal natin siya kapag siya po ay ating pong sinusunod. So, ang katotohanan, hindi pwedeng sa loob lang tayo ng church or sa bawat fellowship tayo sasamba sa ating Panginoon. Ang tunay na worship ay kung paano natin ipinamumuhay ang ating Panginoon na ating tinanggap sa ating mga buhay. Yan po yung kasama sa pagsamba, ang pagsunod. No? So, napakamahalaga. Pwede tayong pumunta sa church, pwede tayong magbigay ng panalapi, pwede tayong lumuhod, manalangin, pwede tayong umawit ng malakas hanggat gusto natin, kung gaano kalakas. Subalit alam niyo, kung yung ating pagsamba, yung ating pagbibigay, yung ating pagluhod, yung ating panalangin, yung ating pag-awit sa Panginoong Diyos sa loob ng iglesia, kung hindi rin lang makikitaan ng pagbabago ang ating mga buhay paglabas natin ng church, wala ding silbi ito. Kaya sabi diyan, if we live and don't live the way God tells us to live and don't do the things He tells us to do, we don't really worship Him. Kaya sana maintindihan natin ang tunay na pagsamba at naintindihan natin ang diwa ng Kapaskuhang ating pong sineselebrate nung nakaraang mga araw, ng Wednesday. No? So, napakamahalaga. Ano ang ibig sabihin natin? Ano ang ibig sabihin para sa atin itong mga pangyayaring ito ng kapanganakan ng ating Panginoon? So, lahat ng mga tao ay nagsasabi na sinasamba nila ang ating Panginoong Diyos. Maraming mga tao po na nagsasabi niyan na wini-worship ko naman ang Panginoon. Pero ang tanong dito, sabi diyan, what does your obedience say about how you are worshiping Him? Kamusta yung ating pong buhay? Yun lamang po yung ganun kaikli. Pag tinagalog natin, ganun lang kaikli. Kamusta yung ating buhay? Kung sinasabi natin, sinasamba natin ang ating Panginoon. Are we doing what He tells us to do? Alam ba natin kung ano ang kanyang mga gustong ipagawa sa atin? Kung minsan, hindi alam ng marami. Bakit? Unang-una, hindi pinag-aaralan ang banal na kasulatan ng ating Panginoon. Hindi nagbabasa. Okay? Ang katanungan dito, yung unang tanong kasi, what does your obedience say about how you are worshiping Him? Paano? Kamusta yung ating, kapag tayo ba ay sumamba, ang tanong natin sa ating mga sarili, meron ba tayong mga, nagpapatawad ba tayo? Pinapatawad ba natin yung mga taong sinasabi niya sa atin, dapat ating patawarin? O baka naman, naipag-fellowship tayo, sumasamba tayo, nanalangin tayo, umaawi tayo, pero hawak-hawak pa rin natin yung tinatawag nating mga sama ng loob sa ating kapwa. Okay? So sana maiwasan natin yung mga bagay na yan. Sinamba ba natin ang ating Panginoon sa ating paglilingkod sa Kanya? Yun ang mga bagay na dapat natin matututunan. Ang pagsunod sa ating Panginoong Diyos, sabi dito, it is one, to obey God is the one of the most important signs of real worship. Yung pagsunod sa Kanya. Isa daw po ito sa mga senyales, signs ng tunay na pagsamba. Ngayon, kung ito po ay isa sa mga senyales sa tunay na pagsamba, yung pagsunod sa Kanya, maglaan po tayo ng oras para sa ating Diyos, para sa tunay na pagsamba. Ilaan natin ang ating mga puso sa pagnanais na sundin natin ang Kanyang mga instruction at ang Kanyang mga panukala. Panghuli, ilaan natin ang ating mga buhay para magpagamit sa ating Panginoon. Naway ganyan ang panguunawa natin sa Kapaskuhan na ating pong isiniselebrate ng nakaraang mga araw. Maraming salamat po at naway mapagpala ang bawat isa sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Muli ay Merry Christmas sa bawat isa.